Jr. Maraming salamat po, Ma'am Joey. Maaari na po magsiupo ang lahat. So, sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat at pagbati po sa mga nagsipagtapos ngayong umaga ito, sa akin po mga kasama sa mga panauwi na hindi ko na po isa-isahin at naipakilala na po kanina. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Sa ating mga kasamang guro na guro ko dati at ngayon parang hindi tumatanda, magandang umaga po. Sa mga kawani at sa mga magulang at sa mga iba pang bisita, isang magandang umaga po. So, tatlong punto lamang po ang nais kong iwanan ngayong umaga sa ating mga nagsipagtapos dahil alam ko po na baka lumamig ang sabaw at kakain pa po kayo sa iba't ibang restaurant pagkatapos po nito. So, bago po banggitin yung tatlong punto na nais kong iwanan at nagamit ko sa aking journey sa aking pangarap, ay tatanungin ko muna ang mga nagsipagtapos. Sino ba dito yung tumatakas kapag cleaner? Ayan, mga advisor, huwag niyo pong bigay yung card. Joke lang. Sino dito ang hindi nagugura ng blackboard kapag may lecture si ma'am o si sir? Ayan, sino dito ang nagpapakopya sa kaklase? Ayan, sino dito ang kumokopya sa kaklase? Ayan, ma'am, paki-note ko, no? Bago ko banggitin yung tatlong punto na sinasabi ko kanina, nais ko munang balikan yung mga naging karanasan ko sa Binwangan Elementary School. Sa loob ng mahigit ko munang 6 na taong pamamalagi sa paaralang Binwangan, ay masasabi ko na wala ako ngayong umaga sa harap ninyo, sa kinatatayuan ko ngayon, kung hindi dahil sa Binwangan Elementary School. Dahil ang eskwelahang ito na ating minamahal ang ating sintang paaralan ay isa sa mga dahilan kung bakit ako naging matagumpay. Siyempre kasama na rin dyan ang mga guro na humubog, nagpanday sa akin at sa aking mga kaklase. Sa tulong ng aking mga guro at nag-uumapaw ang aking kagalakan na hanggang ngayon, ang ilan sa kanila ay narito pa rin at patuloy na nagsiservisyo at nagmamalasakit sa bawat isang mag-aaral. Palakpakan naman natin ang ating mga guro mula kinder hanggang grade 6 na hanggang ngayon ay malalakas pa rin. Sabi nga, kalabaw lang ang tumatanda pero ang mga guro natin hindi yan aalis sa servisyo hanggang hindi nagsi-65. Tama po ba? So narito ang tatlong punto na nais kong ibahagi at ipaabot sa inyong mga nagsipagtapos. Ang unang punto na dapat nating tandaan ay ang salitang pasasalamat. Pagkagising niyo pa sa umaga kanina ay napasalamatan niyo ang mga tao na naging bahagi kung bakit kayo narito ngayong umaga. Ang una na dapat nating pasalamatan at hindi na dapat nating kalitaan ay ang pagpasasalamat sa Diyos. Nabanggit ito kanina ng ating may mataas na karangalan na nag-speech. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. At sa lahat ng naranasan natin sa buhay, maganda man o hindi maganda, dapat pa rin tayong magpasalamat sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay may purpose. No? Nagkaroon tayo ng medal, magpasalamat. Hindi tayo nagkaroon ng medalya, magpasalamat. Kung hindi po akong tatanungin kung ako'y mag-aaral sa elementary, hindi po ako nakatanggap ng medalya. Siguro isa lang po, best in religion. No? Kasi nga, nagsaserve sa simbahan. Nung ako'y high school, wala rin ako natanggap ng medalya. Nung ako'y nag-kolehiyo, wala rin ako natanggap ng medalya. Nung ako'y nag-masteral, wala ako natanggap na pagkilalang medalya. At nung ako'y nag-doctoral, wala rin ako natanggap na medalya. Pero pagkatapos noon, may purpose pala ang Diyos. Dahil pagkatapos noon, ang dami kong natanggap na appreciation at mga papuri. No? Hindi lang pala porket wala kang medalya ng elementary, ganun ka na lang.
No? May purpose ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating pagsisikap at pagpupunyagi. Ang sabi ko nga, ako ay pumasok sa DepEd, ay teacher 1, ako po'y masaya na. No? Pero nung nagparang ako, sabi ko, malagyan lang ng isang guhit yung aking titulo na teacher 2, okay na, pwede na akong mag-retire. No? Pero napakabuti ng Diyos kasi lahat ng pagsisikap, may tao o wala nakatingin, dapat ginagawa natin yung tama. Ibinigay niya yung MT1, Master Teacher 1, hindi ko naman hiling. Kasi nga, Teacher 2, okay na sa akin. So, susuklian ng Diyos ang lahat ng ating pagsisikap at pagpupunyagi, basta maging tapat lang tayo sa ating ginagawa. Lahat kayo may mga pangarap, tama po ba? Sino dito gusto maging guro? Ay, wala. Kasi stressful, pero fulfilling. Sino gustong maging piloto balang araw? Ay, wala rin. Sino gusto dito maging dentista? Ano gusto niya? Maging artista? Maging vlogger? So, basta tapat ang ating ginagawa, susuklian ng Diyos. Ang sabi nga, kapag sinabi ng Diyos na para sa'yo talaga yan. Kahit sinong madla, walang makakapigil dahil iyan ay binigay sa iyo ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Apo. Ang sabi nga, ang nabasa ko kaagabi habang ako'y nag-Facebook, ang sabi, God is the one who closes doors that are not meant for you. And God is also the one who opened doors that are best for you. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagsasarado ng pintuan na hindi naman nakalaan sa iyo. At ang Diyos rin ang nagbubukas ng pintuan para sa best para sa iyo. Tama po ba? So kung hindi para sa iyo, kahit anong pilit ang gawin mo, hindi mo makukuha. Pero kung para sa iyo, kahit nakaupo ka lang, ang Diyos ang bahalang gumabay. Pangalawa na dapat nating pasalamatan bukod sa Diyos ay ang ating mga magulang. Nag-thank you ba kayo kanina sa inyong mga parents, sa inyong tatay, nanay, papa, mama? Inakap nyo ba? Nag-thank you kayo? O pinagdabugan nyo kaninang umaga? So dapat ang pangalawa nating pasasalamatan ay ating mga magulang. Bakit? Dahil ang ating mga magulang ay isa sa mga dahilan ng ating pagsisikap. Hanggang ngayon, ang ating mga magulang. Di ba, nabasa natin kung kayo nag-Facebook, hindi natin obligasyon, hindi natin responsibilidad na alagaan natin ang ating mga magulang pagtanda nila. Pero, dahil tayo mga batang Pilipino, tayo pinalaki na nagmamahal sa ating pamilya, hindi natin kaya silang pabayaan. Kaya nga sa bawat pangarap natin, dapat lagi silang kasama. Kasi hindi naman uso sa Pilipinas yung matanda ang ating mga magulang at ipapadala mo sa home for the aged. Hanggang matanda, nasa atin. So dapat hindi natin kalilimutan ng ating mga magulang ang dahilan kung bakit kayo graduate ngayong umaga. Panapakan naman natin yung ating mga magulang na talaga naka-makeup, nagdamit ng maayos para sa araw na ito. Pangatlo na dapat nating pasalamatan, una ang Diyos, pangalawa ang magulang, pangatlo ay ang ating mga nagagandahang mga guro. Bagamat init na sila sa kanilang kasuotan, talagang presentable sila. So dapat natin silang pasalamatan. Dati kasi hindi ko naiintindihan yung mga sakripisyo ng ating mga guro Nakakala ko, nagtuturo lang sila, tayo kasi uuwi lang, pagkatapos papasok, uuwi. Pero pagkatapos natin umuwi, naiiwan yung ating mga guro dahil napakadaming trabaho na ginagawa. Dati hindi ko yun naiintindihan. Pero nung ako ay naging isang guro, labis kong naiintindihan yung kanilang mga sakripisyo. Grabe pala ang sakripisyo at hirap ng mga guro para sa kanilang mga mag-aaral. Simpleng salamat ma'am, simpleng salamat sir. Kinikilig ng ating mga guro. Hindi naman kailangan na nag-expect na bigyan ng regalo o pagkain. Simpleng yakap at sabihin niyong salamat bago kayo umuwi mamaya. Kinikilig ang puso ng mga guro. Palakpakan naman natin yung ating mga guro.
At syempre, pang-apat na dapat nating pasalamatan bago tayo, kasi magkakahiwa-hiwalay na kayo sa high school, yung ating mga naging kaibigan sa loob ng paaralan. Sino ba dito yung walang kaibigan? Siyang na buwan sa paaralan, walang naging kaibigan. Meron ba? So lahat tayo meron naging kaibigan, meron naging best friend. Nung ako'y elementary, isa lang ang aking naging best friend. Pero ngayon wala na siya kasi nasa abroad. No, hindi na kami nagkikita. Pero kayo, nabuo ang inyong samahan, nagkaroon kayo ng circle of friends na dapat niyong pasalamatan. Minsan sa buhay ninyo sa paaralan, pinakopya kayo ng inyong mga kaklase. Binigyan kayo ng baon nung ikaw ay nagugutom. Binigyan ka ng lapis. Umiram ka ng ballpen, lapis na hindi mo na sinole hanggang ngayon. Diba? Wala kang dalang papel, lagi kang hihinangin sa klase mo, dapat mo yung pasalamatan. Palakpakan niyo naman yung mga kaibigan niyo, yung mga barkada niyo, kung kayo ay nasa paaralan, dahil tututong na kayo sa pagiging high school, sa grade 7. Okay, una nating punto na dapat tandaan ay pasasalamat. Huwag natin tatanggalin yan. Maliit na bagay ang ating natanggap, malaking bagay.